Hi everyone! I'm Mommy Kabalingit, ang inyong guidance counselor. Samahan niyo kami sa araw na ito sa pagtalakay ng isang mahalagang usapin. Let's talk about persons with disability. Yes, you heard it right. Maaaring maraming sa atin ang may idea tungkol dito o di kaya ay parte na ng komunidad nito. Ang mga taong may disability ay makikita natin kahit saan tayo pumunta. Ngunit hindi lamang ito sakop ng mga kalagayan na nakikita ng ating mga mata. And before we dive right in sa ating discussion, ay ibigay muna natin ang virtual floor para sa ating assistant school principal na si Ma'am Mildred Nichols para sa kanyang mensahe. Isang mapagpalang araw po sa lahat. So pagbati mula po sa Mariveles National High School, Kamaya Campus, sa mga nag-participate sa ating pong gawain, sa ating mga kasamahang guro, sa pangunguna ni Ma'am Mika, ang ating guidance counselor, Ma'am Marlene, ang ating SPED coordinator, at sa mga parents sa patuloy na pagsuporta at lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral. So let me spell out my message to everyone. So A-B-I-L-I-T-Y or ability. So A, which stands for ability. We should be grateful to the Lord God Almighty, for we are all gifted with ability. There is no exception to the rule, so regardless of your social status in life, physical attribute, intellectual capacity, or emotional status, ang bawat isa ay may kanya-kanyang immune abilidad or kakayanan. Maybe you are at the stage of discovering, exploring, and flourishing. No matter what the stage you are, indeed, you are able in different ways. Be sensitive. Let us all be aware of others' feelings. Minsan, di natin maiwasan na makasakit tayo ng feeling ng iba dahil we just focus on our own feeling. There is nothing wrong with that. Walking in others' shoes can be beneficial to everybody. I for ignorance is not an excuse to not respect others. Ang kawalan ng pangunawa or kalaman sa kalagayan ng bawat isa ay nagdudulot ng di magandang pakikitungo sa kapwa. Let us be aware of each other's situation or condition. L for love. Love one another. Love is essential in harmonious relationship. Act with love for one another. Self-love is good. Love one another is better. I for inspire. Encourage one another to do things for good reason. Never think you are superior than the other, for we are all created by God, making us all equal. T for thankful. We should be grateful for the life that we have, no matter how difficult it is, like what we are experiencing right now because of the pandemic. Y for you and I will need to work together to create a balance in the society. So dapat nating tandaan, sabi nga ni Robert M. Hensel na isang poet and writer, there is no greater disability in the society than inability to see a person as more. Muli, mabuhay mula sa MNHS Kamaya Campus, ang Pandayang Pinagpala. Good morning! Magandang buhay! Ako po si Ma'am Arlene Gonzalez ng MNHS Kamaya, SPED Advisor and Coordinator. Andito po tayo ngayon para alamin ang mga kaalaman tungkol sa persons with disability. Didiscuss po natin ngayon ang mga karapatan, ang mga batas, ang mga persons with disability ID, paano po ang pagkuha nito, sino po ang mga qualifiers po, at meron po tayo na mag-share. Ngayon, alamin natin kung sino-sino ba ang mga PWD. Ayon sa Magna Carta for Disabled Person or ang Republic Act 7277, ang PWD, okay, a person with disability are those with long-term. Po, ito yung permanent, congenital or yung inborn, physical, mental, intellectual, or sensory impairment.
which in interaction with various barrier may hinder their full of effective participation in society of an equal basis with others. So, yun po yun. Diba? Long term. So, ano po yung mga types ng disability? Number 1, okay, ang visual impairment. Okay, sa paningin po. Okay, so meron naman po mga talagang congenital na nakikita talaga, obvious po na meron ka, may kakaiba sa kanilang mata. Okay, so sila po iyon, no? Yung mga visual impairment. So, pangalawa, okay, ito po yung mga hearing loss. Okay, so meron pong problema sa pandinig. Minsan po, partially, minsan totally. Okay? Minsan pwede rin na dahil sa pagkapanganak, inborn na po agad, wala po silang pandinig, or minsan po sa accident, no, naapektuhan po ang kanilang pandinig. Pwede po yun, okay, sa atin, sa PWD. Okay? Pasakop po yun ng PWD. So, mamaya po, aalamin po natin, okay, ano-ano po ba yung paano po ba kumuha ng mga PWD ID? Okay po. Pangatlo po, okay, ang ating orthopedic disability. Okay, so yung orthopedic disability, ito yung mga spina bifida, diabetes. Okay, orthopedic, naapektuhan yung kanilang mga buto. Okay, so na-amputate, no, naputulan ng ibang bahagi ng katawan. Okay, pasok po yun sa PWD. Pangatlo, nervous system disorder, traumatic or spinal cord injury, stroke, okay, muscular dystrophy, cerebral palsy, okay, muscular skeletal disorder, rheumatoid arthritis, respiratory disorder, and bone tuberculosis. Okay, so yun po yung mga orthopedic disability. So, kung tatanungin nyo po, okay, kung pasok po, nagkasakit ka, tapos na naapektuhan ang iyong mga buto, okay, so sakop ba yan ng PWD? Makakakuha ba ako ng ID ng PWD? Okay. Pang-apat po ay ang learning disability. Okay. Delay, ito po yung mga delay sa pagtuto. Okay. Yung pag-process sa kanila. Okay. Ng mga numbers, ng mga words. Okay. So, spelling, writing, okay. Mga dysgraphia, okay. Mga dyslexia. Okay. So, yan po yung mga learning disability. Panglima, ang psychosocial disability. Okay. Ito po yung mga bipolar, okay, depression, ADHD, schizophrenia, epilepsy, no, and other long-term, again po, long-term and recurring mental or behavioral issues. So, again po, ulit po, no, ang ating PWD, matatawag na PWD ang isang tao kung ito po ay long-term. Okay, kahit gawa ng sakit, okay, basta't long-term po siya, okay, matatawag po siyang PWD. Next, number 7, ito yung mental disability. Okay, ito naman po, need ng abstract ng ating doktor. Okay, minsan naman po, kahit naman doon po rin po sa mga office ng PWD, na hinahanapan talaga din naman ng mga medical certificate. Okay, kung ano po yung kanilang under, no? So, visual impaired, okay, so yun po. Mamaya po, papakita po yun. Okay? Kung anong halimbawa ng mga medical certificate, okay, or mga abstract ng doktor. Mamaya po. So, mental disability, ito yung mga Down syndrome, okay, tatawag po natin, multiple disability, so ito po yung mga 2 or more domain, okay, na kulang sa kanila or Next, autism.
no? So, autism spectrum disorder. So, yan po yung mga under ng mental disability. Isa pa sa mga uri ng disability ay ang speech and language disability. This means a permanent disability arising out of a condition like laryngectomy or aphasia na nakakaapekto sa isa o higit pa na components ng speech and language. Ang speech impairment at hearing loss ay kinoconsider na naka-under sa communication disability. At panghuli, ang intellectual disability. Ang taong merong ganitong disability may have significant limitations in the skills na kailangan para mabuhay, sa pagtatrabaho sa community, including difficulties with communications, self-care, social skills, safety, and self-direction. Ngayon naman italon tayo tungkol sa mga basic human rights at mga batas na kailangan nating malaman about sa PWD. Alamin natin ang mga batas para sa mga persons with disability dito sa Pilipinas. Number 1, ang RA 7277 o ang Magna Carta for Disabled Person. Dito, binibigyan ng kahulugan kung ano ang kapansanan at sino ang mga PWD. Dito rin, nakapaloob ang pagtawag sa may kapansanan mula sa disabled sa persons with disability. Inamyandahan ito upang palawakin pa ang mga benepisyo at pribilehiyo ng mga PWD. Isa rito ang Republic Act 10754 under President Benigno Aquino Jr., okay, na mas pinarami ang sakop ng 20% diskwento. Dito mula sa mga pamasahe, no, hanggang sa mga pagkain or accommodation, okay, so sa mga hospitalization, okay, so yan po. Isa rin sa mga amendahan nito ang RA 10524. Ito naman ay nagsasabi na kailangan 1% ang PWD workers sa mga public workplaces. So, meron po tayo, nakapapansin na po natin, no? Sa, dito lalo na sa FAB, nakikita na po natin na may mga persons with a disability na pumapasok sa ating mga pabrika. Okay, meron na rin po sa mga munisipyo. Sa supermarket po, okay, sa SM po, meron na rin po tayo. No? Kung makikita nyo, may nagsiserve na rin po doon. Okay, lalo na po yung sa mga Autism Partnership Foundation. Okay, so, marami rin po mga PWD, no, na nakikita natin na workers, okay, doon sa ating supermarket. Okay, sa Biniri, kung makikita po natin sa Biniri Bataan, meron po tayo doon, no, na PWD na workers nila. Okay, so yun po yun. No? So, pangatlo, okay, so, yung RA 10070, ito naman po yung pagtatayo ng mga PWD affairs, or ito yung PDAW. Ito po matatagpuan po natin to sa ating munisipyo ng Maribeles. Okay? Sa lahat po, pinatupad po yun. Okay, Republic Act po yun ng 10070 na kailangan na kada munisipalidad ay merong PDAW, okay, or PWD affairs. So, meron po tayo yan sa ating bayan ng Maribeles. At yung pinakabago natin, okay, na Republic Act, ito yung 11228. No? Ito yung PhilHealth coverage, no, sa mga PWD. So, napakadami na po, no? So, meron po tayo para sa kanilang kalusugan, okay, sa kanilang pamumuhay, okay, so, yan po yung mga ating mga batas. So, meron naman tayo, batas pambansa, bilang 344, no, ito ay kilala sa accessibility law, okay. Ito yung batas sa pagpapabuti ng kapaligiran upang maging kagamit-gamit ng mga PWD. Nakapaloob po dito ang mga provision na dapat sundin ng mga disenyo ng mga lugar. Kasama rito ang mga pampublikong gusali,
mga pasilidad, kalsada, maging ang transportasyon. No? So, ilan ang halimbawa nito ay yung mga ramps, handrails. So, sa atin po, sa ating paaralan ng MNHS Camayan, ating po pinapaalam sa inyo na ito pong accessibility law ay pinatupad po. Pinapatupad, kaya at makikita sa atin sa ating paaralan. Meron po tayo mga handrails, mga signage, po. So, para po sa ating mga persons with disability na estudyante. So, ulit po, ito po yung batas ng bansa bilang 344 ang accessibility law. So, dahil nga po malapit na naman po ang ating botohan, okay, meron po tayong RA 10336. Ito ang batas na kailangan gawin na accessible ang lugar na pagbobotohan o ito yung polling places, no, upang makaboto ang mga PWD at kasama na rin ang mga senior citizen natin. Po. So, may isa pa rin po Republic Act, yung 11106, o ito yung the Filipino Sign Language Act. Ito ang ito yung Filipino Sign Language Act na magmamandato na paggamit ng Filipino Sign Language sa mga paaralan, sa media, okay, or sa mga ating pinagtatrabahuhan. Yan ang mga batas ng PWD dito sa Pilipinas. Kailangan natin, mahalin ang bawat isa. Kailangan natin na yakapin ang kakulangan ng bawat isa para lahat tayo, sabay-sabay tayo naaahon. Okay? Yung walang may iwan. Kahit may kapansanan, may kakulangan, lahat tayo may kakulangan, lahat tayo may magkakaiba. Kung tayo nagtutulungan, tayo ay nagre-respetuhan sa bawat isa, lahat tayo, okay, ay magiging masaya. So, ulitin, mahalin natin, respetuhin natin ang bawat isa. Okay. So, ngayon, dumako tayo sa karapatan ng mga PWD. Number 1, karapatan nilang mabuhay. Pangalawa, medikal na lunas at rehabilitasyon. Pangatlo, dekalidad na edukasyon. So, kung mapapansin natin, sa ngayon, simula elementarya hanggang high school at kolehiyo pala, pati sa mga vocational, meron tayo para sa mga PWD, okay, sa mga persons with disability. Pang-apat, epektibong access sa katanungan. Okay? So, open yan. Lahat yan, open yan sa atin. Karapatan nila din yan. Pang-lima, sapat at angkop na pasilidad. So, ito yung mga accessible law. Okay? Pang-anim, mag-asawa at magkaroon ng pamilya sa tamang gulang. Pang-pito, nasyonalidad na kapantay ng iba. Pang-walo, konsultahin at magpahayag. Okay, pare-parehas po tayo, okay, na may mga karapatan ukol dyan. Next, pang-9, ito yung magproteksyonan laban sa karahasan at pagpapahirap. Number 10, irespeto sila bilang kapantay. Okay. Huwag po natin silang pagtawanan, kutsain. Okay. Dahil po meron po tayong mga law, meron po tayong mga batas na pwede tayong mag-penalty or makulong. Okay? Dahil sa ating pagbubuli or pagdidiskriminasyon sa isang persons with disability. Kaya sabi ko po, mahalin natin ang bawat isa. Pang-11 po ay laban sa diskriminasyon. Ayan nga po yung sinasabi ko po, Pang-12, angkop na serbisyo. Okay? Pang-13,
pantay na oportunidad sa trabaho. Ito nga po yung sabi ko sa inyo kanina na 1%, no? Na dapat may nagtatrabaho dun sa inyong workplace. Okay, so, pero ngayon, hindi na 1%, dumadagdag na, no? Dumadami na po. Okay, so, meron po yan, no? Kaya, open na kahit kanino. Okay? Kasi may discrimination law na tayo, no? So, kailangan, no? Kung kaya mo ang isang bagay, okay? Wala yan sa kapansanan mo, wala yan sa kakulangan ng parte ng katawan mo. Kung kaya mong gawin ang trabaho, go. Why not? No? Pwede tayong makapasok sa trabaho ngayon. Next, pang 14 natin, yung kalayaan at kapanatagan. Hindi yung lagi tayong binubuli, lagi yung binubuli ang isang kapwang may persons with disability. Okay? Nawawala yung self-confidence nila. Physically, emotionally, no? Pati spiritually nadadamay. Kasi naaapektuhan sila. Pati yung mga psychosocial, no? Naaapektuhan sila. Kasi sa pag bubuli ng kapwa natin na hindi naiintindihan ang kapwa persons with disability, okay? Sino pong matatalo? Yung persons with disability dahil naapektuhan nyo po lalo ang kanilang emotional. Okay, so like pong ulitin, mahalin natin ang bawat isa. Pang-15, bumoto at maiboto. No? So, sa atin po, sa paaralan ng MNHS Kamaya, no? Meron po tayong persons with disability na naiboto at nanalo po siya. No? So, isa po siya sa PBL representative. No? Bilang advisor, no? Nakaka-proud, no? Sa isang estudyante namin na maiboto at manalo pa. Po. So, yun po, kailangan layaan po nila, no? Kailangan bumoto at maiboto. Next po, ang panghuli, ang magtipon-tipon. Okay, so ngayon po, no, nung nakaraan po sa Barangay Balod, okay, the International Persons with Disability, ngayong December, so nagtipon-tipon po sila, no, na may mga persons with disability. So yan po yung mga karapatan at mga batas dito sa atin sa Pilipinas. Ito ang sample ng PWD ID. Nakalagay rito ang pangalan at ang type ng disability na meron ang holder. Meron itong 3 years validity at kinakailangan itong renew sa office ng PWD o sa MSWDO. Nire-require ang medical certificate para sa iilan na nagre-renew ng kanilang PWD ID. Dahil in some cases, ang isang tao ay nagka-mild stroke at siya ay nag-undergo sa therapy, siya ay maaaring gumaling. At dahil doon ay hindi na siya may tuturing na isang PWD. Meron naman mga ibang condition na lifetime o wala pang nadidiskubreng lunas. Kaya hindi na nire-require ang medical certificate o hindi na rin nire-renew ang kanilang ID. Ito ang ating application form. At ang pinakamahalagang parte ay ang specification ng cause of disability at ang type ng disability. Mababasa natin dito ang causes of disability nakalagay ang acquired, cancer, chronic illness, congenital or inborn, injury, o rare disease. Ang mga type of disability ay nakalahad din dito. Bukod sa application form, ang ilan pang mga requirements na hahanapin ay ang medical certificate, reseta, at valid ID. Ito ang mga samples ng medical certificates. Mapapansin natin dito naka-specify ang cause and type of disability. Because of her illness, patient for radiation therapy and chemotherapy, issued per request application for PWD that causes psychosocial disability. So, ayan, mahalaga po na naka-specify yan. Dito sa Bayan ng Mariveles ay mayroong na italagang ordinansa para sa mga senior citizen at PWD na birthday cash gift. Ito ay i-implement sa year 2022. Nais ko ibahagi ang aking personal na kwento patungkol sa pagiging PWD. Nung third year high school ako way back
2012, 2013, doon nagsimulang napansin ko na may kakaibang tumubo or lumitaw sa skin ko. And over the months, syempre alarming siya at ako ay na-diagnose with psoriasis. Psoriasis is a chronic illness and lifetime skin condition. As of now, wala pa siyang cure. And yung battle ko with psoriasis is never easy, no? Kasi napakadaming maapektuhan, physical, unang-una, emotional, self-esteem, yung mental aspect, no, lahat apektado. So, according to dermatologists, ito ay hereditary. Pero wala kaming matrace na sa linya ng pamilya namin na meron ng ganitong condition. So, hindi pa namin alam kanino ko siya namana. Maybe malayong kamag-anak. And, nagkakos siya ng itchiness and ng irritability, ng sobrang dry yung balat, mga white patches, as you can see, red patches, and sobrang kate, sobrang dry. And may times na nawawala yung mga sugat. Wala siyang bakas, wala siyang peklat. Pero most of the time, or everyday siya mag-flare up kapag hindi mo siya inagapan ng maintenance mo ointment or kung may iniinom ka ba na gamot. Hindi ko na, sa tagal na experience ko to, bilang isang dalaga, bilang isang nagtatrabaho, napakalaking challenge for me. Dahil ang hirap, constant kasi yung pakiramdam ng pagiging irritable, yung kating-katigan. I visited a lot of skin clinics sa tulong ng pamilya ko. Sinasamahan ako all the time sa pagpapacheck up, sa paggagamot. Maraming times naman na naranasan ko na umokay, nag-subside, kumalma yung balak ko. Pero karamihan ng times, hindi siya okay. Marami nakakilala sa akin dati as kikay or mahilig mag-ayos, in a way. Pero nung nagsimulang naranasan ko to, nawalan na ako ng gana sa pag-aayos. Nawalan na ako ng gana, ultimo sa self-care, na kailangan naman talaga natin. Nagrebelde ako in a way na pinabayaan ko yung sarili ko. May time sa ganun. So, lalong lumala yung condition. Pero naintindihan ko, may point na kailangan ko talaga siyang asikasuhin. Kasi kung hindi, ako pa rin yung mahihirapan. Lalo na yung parents ko, yung family. Pag nakikita nila na hindi okay yung condition ko, syempre apektado din sila. But I get to the point that I have to learn na i-accept yung nangyari, yung condition. I learned to love myself again. I embraced the situation. I learned how to cope up with the help of my family and my friends. Inayos ko yung paggagamot ko. And, ayan, exercise of self-care. I continue to do what I love. And, natulungan pa ako nun in different breakthroughs. I discovered myself as stronger, as capable of doing things na akala ko too normal or too hard, in between anything. And that is how, until the day, I kept on thinking na there is hope. Maybe someday magkaroon ng cure. We should just keep on going and support natin ang bawat isa. Support natin yung sarili natin. Pasalamatan natin yung mga taong nagiging dahilan kung bakit until today lumalaban ka pa din. Diba? Well, yeah. That's my story. Thank you for listening.